Hi, magandang gabi po sa inyo mga kababayan kong Manileño. Sana sa mga sandaling ito ay kayo'y nasa mabuting kalalagayan at mabuting kalusugan sa bawat pamilyang Manileño. Ganun na rin sa ating mga kababayan sa bansa na sama-samang nagsasakripisyo upang kaharapin natin itong ating laban sa COVID-19. Welcome po sa ating regular na update. This is our day 15, mga kababayan. 15 araw na. Sana talaga magtagumpay tayo sa darating pang 15 araw sa buhay natin laban dito sa ating kinakaharap na krisis sa mundo. Talagang hindi po garantiya na magiging maayos na tayo after 30 days. Pero pagtiklop ng araw, at the end of the day, nakasalalay din sa ating mga mamamayan, tayong mga tao, kung paano natin ito lalabanan ng sama-samang aksyon at partisipasyon ng bawat isa. Kaya mas maganda at mas mabuti para sa lahat na matapos ito ng agaran. Pero, hindi ito matatapos kapag ang ilan mga kababayan natin ay patuloy na sumusuway. Mga iilan na lang naman kayo. Kaya lang, kasi ito yung iilan na hindi rin pwedeng pabayaan na hayaang nasa kalsada, pagala-gala, sa gabi, sa araw. Dala ng, ito yung tipo ng kalaban natin na hindi natin nakikita. At isa lang ang mahawa. Kaya niyang hawaan ng buong pamilya niya, kaibigan niya, kapitbahay niya. Kaya mahalaga talaga ang partisipasyon ng bawat isa. Ngayon, muli mga kababayan, let me update you sa sitwasyon ng ating mga ospital sa lungsod ng Maynila at sa sitwasyon ng ating mga kababayan. Okay, kahapon po ay 32 na ang ating COVID-19 virus carrier na taga-lungsod ng Maynila. Malungkot ko pong ibinabalita sa inyo, ngayon po ay 34 na. Nadagdagan na naman tayo ng 2 na nagkaroon ng virus. At patuloy na lumalago. Kaya sa mga batang nanonood, baka akala nyo hindi seryosong bagay ito. O siguro may nababasa kayo o may napapanood kayo sa mga YouTube na okay lang. Nako, huwag nyo pong babaliwalain ang isang bagay na nakasasama sa kalusugan ng tao ninyo nang hindi nyo nakikita at hindi nyo alam. At hindi kaila sa inyo na napapabalita naman ang mga taong mahirap, middle class, mayaman, sikat, hindi, may kapangyarihan o wala. Lahat tayo pwede. Bata, middle ager, matanda, lahat pwede magkaroon ng ganitong masamang karamdaman. Bakit to? Wala akong gamot eh. Kaya po ako patuloy, hindi ako magsasawa, paulit-ulit nananawagan sa inyo. Pumirmi kayo sa bahay ninyo. Yung 2 na naman ang nadagdag sa atin, mga kababayan. At yung 2 na yan, nais ko munang tawagan ng pansin sa mga taga Sampaloc, Manila. Kailangan nyo ho talaga tupdin, sundin, gampanan ang panawagan ng national government ng social distancing at saka quarantine. Manatili kayo sa bahay. Ang out of 32, naging 36 na. Apat ang nadagdag sa atin. I stand corrected. 4 So 36 na. Out of 36 na kaso ng COVID-19 virus carrier positive and included in the national list ng DOH. 11 po taga Sampaloc.
Ayan. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwal. Napakarami sa Sampaloc. Kaya yung mga nakikita namin na nagiinuman pa, patambay-tambay pa. Ito pa isa. 144 na po ang PUI o may mga sintomas na naghihintay pa lamang, may sintomas ng COVID-19 at naghihintay pa lamang ng resulta ng kanilang testing kung sila ay positive o hindi. Alam nyo yung 144, halos 30%. Tinatawagan ko mga taga District 1 Tondo, saka District 2 Tondo. Yan, di ba? Tambay pa tayo sa Arten. Yan, basketball pa tayo rito. Sige, inuman pa tayo. Di ba? Upo pa tayo sa bangko, tabi-tabi. Party-party, inuman. Yan ang mapapala natin, mga kababayan. Sa atin ang pinakamaraming PUI. Ulitin ko ang pinakamaraming PUI ay nasa District 1 at nasa District 2. Ang pinakamaraming COVID-19 nasa Sampaloc. At iba't iba pang bahagi sa San Andres, sa Santa Ana, sa Pandacan, sa Santa Cruz, lahat po. Baseco, lahat po meron. So, ang sinasabi ko lang mga kababayan, sa maliit kong kaparaanan, lagi kayong paalalahanan na may layunin ang ganitong klaseng mga panawagan ng national government. At patuloy yan lalago kapag hindi tayo nagbago ng ating gawain, mga ginagalaw o pag-iingat dapat na ginagawa natin. Ang virus hindi naglalakad. Ang tao po ang naglalakad. Kaya yan, paalala ko sa inyo, ang laki na naman ng nilobo ng ating mga nagkakasakit sa Maynila. Tandaan nyo po, pag-iisipin nyo, 1.8 million tayo. May mga ilang komentaryo na tsamba-tsamba lang yan. Kung tsamba-tsamba, magpa-tsamba ka, lumabas ka ng bahay, huwag kang umuwi ng bahay mo. Dahil kung wala kang pagmamalasakit sa sarili mo, katulad ng pagmamalasakit ng pamahalaan sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay, huwag ka naman damay. Kasi talagang kailangan po nating sundin by the letter. Kailangan po natin talagang makiisa, mga kababayan. Yan po, hindi po maikukublihan. Yan po ang ating balita sa ating may mga sakit dito sa lungsod ng Maynila as of 5 p.m. March 26. This is our 15th day. What more will happen? Ano pa ang mangyayari sa susunod na linggo? Ano pa ang mangyayari sa susunod na linggo after that? And so on and so forth. Ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Kaya po, kailangan natin magkaisa. Mga kababayan, pangalawa at isa pa sa mahalagang gawain ng pamahalang lungsod sa kasalukuyan, bukod sa inilalagay natin at sinusuportahan natin yung ating mga medical institution at ating mga frontliners para tulungan at mailagay sa maayos na kalusugan na may mga sakit, mga nahawa. Today, nais ko pong ibalita sa inyo na umabot po sa 31,889 na pamilya ang nadeliveran natin ng pagkain sa kani-kanilang bahay. Ulitin ko po, ito po'y medyo natutuwa po ako konti, pero may malungkot din pong balita yan. Mamaya ikukwento ko. 31,889 na pamilya ang nabiyayaan maghapon at hanggang ngayong magdamag sa buong Maynila. So kung nung March 23 naka 20,507 tayo at 18,857, 5,399 nung March 25. Today, 31,889. Maraming salamat sa ating mga tumutulong. Sa ngayon po, sa 4 na araw ng pagbibigay natin ng ayuda sa mga mahihirap nating kababayan,
at middle class, mayaman, lahat pinipilit nating abutin, no? Total po natin ay 76,632 families na in 4 days. More to go. Malayo pa. Malayo pa. Uulitin ko, no, mga kawa, as long as dumating yung supplies, hindi po mag-iinit ang puwit niyan, i-deliver po namin kaagad sa inyo. Ngayon, meron lang akong konting panawagan, mga kababayan. Meron kayong makikita minsan, no? Lalo na yung sa may bandang, I think sa Santa Mesa area ito, nakita ninyo, hindi ho siya naka-box, no? Naka-plastic bag ho siya. Ayan, yung hawak ni tatay, no? Naka-plastic bag siya. Pagpasensyahan nyo na. Bakit po? Sapagkat kagabi, mga alas 10 ng gabi, dinesisyonan ko na po na i-repack ng syudad ng Maynila na lamang, no? Yung ating ayuda sa pagkain sa mga pamilyang Manileño. Mas gusto ko po sana presentable. Mas gusto ko po sana disente. Pero yung disente sa kumakalam na sikmura, medyo talagang mas inuna ko na ho na desisyonan na yung mga nahihirapan nating mga kababayan. Kaya kung sakali lang, huwag nyo na pong ipagkumpara. Kung sakali lamang nakatanggap kayo plastic bag, ako na po humingi ng paumanhin. Paumanhin no. Gusto ko maayos ibigay sa inyo. Pero mas gusto kong bigyan ng atensyon yung kagipitan ng ating mga kababayan. Kaya po, minabuti ko kagabi, hanggang madaling araw, hanggang kaninang umaga, maraming salamat sa mga bekshi ng Maynila, yung ating mga asosasyon ng Gay Society sa lungsod ng Maynila. Thank you very much. Nag-volunteer kayo, napuyat kayo lahat. Maraming salamat sa mga staff namin na talagang, can you imagine, an 11,000 bags in a matter of few hours. I decided to do that so that we can extend and we can reach every family as soon as possible. Especially nowadays in our trying times. So, mga kababayan, ako na po ang humihingi ng pasensya. Pero, ngayong araw na ito, halos may malaki tayong dumating na supply at patuloy na i-deliver. Hanggang mamaya ho, may hinihintay pa ho kami supply na nakakarton, no, ng maayos. Dadalhin po yan ngayon sa mga respective barangays. Pipilitin po natin. Ang katunayan niyan, mga kababayan, kung yan ay good news para sa akin, na mas marami tayong ma-reach sa araw-araw, meron po ako po ay nakikiramay sa mga kababayan natin nanonood. May isa po kaming empleyado. Siguro dala ng sobrang pagod, hirap, no? At siya may karamdaman din, matagal na. Pero sa dedikasyon niya na makiisa sa gawain ng pamalahang paglingkuran kayo, siya po ay sumakabilang buhay kanina lamang ho. Inatake po siya ng kanyang sakit at siya po ay wala na. Sa pamilya po ng isa naming empleyado sa DPS, ako po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo sa pamilya ng isa nating empleyado. Hindi po siya namatay sa COVID. Hindi po siya namatay bilang PUI. Namatay siyang bumubuhat ng mga pagkain nyo. Ay dinideliver natin sa ating mga kababayan. Hirap. Yan ang sitwasyon. Pero katulad ng lagi namin sinasabi sa inyo, hindi po kami magrereklamo. Hindi po kami magdadahilan. Tutup din namin ang aming tungkulin sa inyo. Sukdulang hindi na matatawaran yung dedikasyon ng mga empleyado ng lungsod ng Maynila.
Sa pamilya ng isang TPS namin, nakikiramay po kami. We will attend to you. Nalulungkot po kami. Ayan po mga kaibigan. I'm just trying to relate to you how hard it is, but we will never complain. We will not ask the reason why. And I hope you do the same. Huwag na kayong maghanap ng dahilan. Huwag na kayong magtanong kung bakit. Dahil wala. Ang tanging kailangang umiral sa atin ngayon, puro pangunawa at pagmamalasakit sa kapwa. Pero yan ang aming tungkulin. Yan ang aming gagampanan. At ang tanging hinihingi lang namin sa inyo ay simple lang. Kasama ng hinihingi ng aming mga frontliners, sa mga doktor na namatay na. Kanina may namatay na naman na doktor. Nakikiramay po ang lungsod ng Maynila. Sa mga nurse na nagkakasakit. Sa mga pulis na nagkakasakit. Marami po. Nalulungkot po kami. Tutulong naman po kami in our own little way. Kaya ang tanging hinihingi lang namin sa inyo mga kababayan, stay home. Stay healthy. Stay safe. Wala naman pong iba. We will do our job. It may not be, maaring hindi perfecto. Maaring may pagkukulang. Basta ang unang requirements, gagampanan namin ang aming tungkulin. At siya namang aming pang pagbubutihin yung kung hindi sapat. At yung pagkukulang, amin po namin pupunan. Yun lamang po ang hinihingi sa inyo ng national government at ng inyong city government, ang inyong pakikiisa. So sa mga lumisan, biktima ng virus ito at biktima or namatay dahil sa sobrang ng pagod, nakikiramay po kami sa inyo. So 31,889 today. And we'll do better. Liting ko. Dumating ang supply, baba kagad sa inyo. Hindi namin patatagalin. And another good news, mga kababayan, nakabili po tayo ng additional 3,000 na PPE para sa ating mga frontliners o hazmat. Ito po ay binili ng syudad ng Maynila. At mga kababayan, meron tayong additional sa mga nag-donate. Maraming salamat. Let me thank you at least this way to show our gratitude. With all humility, we are grateful to you. Buong kababaang loob, maraming salamat sa mga tumutulong. Donation, 200 na PPE, hazmat din po, galing kay Mr. William Keng. Wego, Thailand, 210 packs of rice. Mr. Alexander Martos, 200 pieces of cream bread. Frutas, 100 bottles of fresh juice. Jollibee Foundation, 5,000 trays of egg. Miss Annie C., 1,000 pack of rice, 5 kilos each. McDonald's Philippines, 750 packs of chicken fillet with rice and Minute Maid. ICTSI again, 700 food packs. Chowking Tayuman, 260 food packs. Meat Plus, Kamisario, 750 food packs. Tinapayan, Bake Shop, sa Sampaloc ito, 800 pieces of cheese bread. Again, ABS-CBN Foundation, 750 packs of chicken fillet with rice and Minute Maid. Pink Armor Corporation, Miss Christine Salonga, 1,500 surgical mask, 100 pieces na N95, 300 pieces body protective cover, 300 pieces garterized goggles, 3,000 pieces hair cups, 3,000 pieces nitrile gloves, 400 pieces plastic shoe cover. Attorney Michelle Lapus,
200 packs of puto pao. Kaagapay Zone Coordinator Mr. Anthony Macalinano, mga kaagapay natin. 2 boxes of gloves, 1 pack of shoe cover. Miss Suzette Yao, 10,000 pesos. Ngayon, mga kaibigan, yan, maraming salamat sa mga tumutulong. At isang balita na tulong din with regard to our mitigation program in line with our fight against COVID-19. Maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna, kay Majority Floor Leader Joel Chua, at mga konseho, no? Member ng konseho. Maraming salamat. Naisabatas na po. And let me read you the new law in the city. An ordinance extending the deadline for payment of first and second quarterly installment of real property taxes and tax on transfer of real property ownership. Yan na, sa mga amilyar, huwag na kayong kabahan. Yung penalty and surcharges, wini-waive po for 2020 ng first quarter at second quarter. As well, ito po, business tax until June 30, 2020 with waiver of interest and penalties. Yan po, mga kababayan. In our own little way, yung mga nagbabayad ng amilyar, nagbabayad ng negosyo, meron na po kayong dagdag na kaluwagan o baka mamaya nasa inyong isipan at agam-agam pag-aalala na baka lalo kayong mahirapan. Ang inyong pamahalaang lungsod, no? Dahil noong nakaraang linggo po, naalala nyo, sumulat ako sa Konseho ng Maynila through Vice Mayor Hani Lacuna to pass such measure. And just so you know, mga kababayan, 370,000 RPUs or what we call real property units ang makikinabang sa batas na ito. At mga 55,000 more or less ang makikinabang sa batas na ito na mga negosyante o businesses dahil sila nahihirapan din. So, sa amilyar at sa negosyo, ito po ang aming package na in our own little way to mitigate the effects to your business and to the socio-economic impact of COVID-19. Yan po ang maliit namin tulong sa inyo, mga negosyante. At another law that I asked, o yung mga nahuli namin sa ticket na nag-aalala, baka ma-penalize kayo kasi malaki ang penalty, surcharges, and interest. O waive po lahat ang inyong mga penalty. Naipasa na rin po sa Konseho ng Maynila. So, wag na kayo masyadong kabahan. Manatili lang kayo dyan sa inyong mga bahay. At sa ganitong paraan man lamang sa mga may-ari ng amilyar, may-ari ng lupa para sa kanilang amilyar, may-ari ng negosyo para sa kanilang negosyo. Ganitong paraan man lang mabigyan namin kayo ng kaluwagan sa inyong isipan at damdamin at higit sa lahat sa inyong bulsa, mga kababayan. So, yan po mga kababayan, no? Ang ating update. At bilang panghuli, alam nyo, kung ano nyo, maalala nyo mga kababayan, lagi kong kinukwento sa inyo, there is always two sides of the coin. No? One, we are in a bad situation. The first side, totoo po yun. Ang sama ng sitwasyon natin ngayon, krisis. Krisis. Pero lagi yan may kaakibat sa kabila. Kaya depende lang yan sa perspektibo natin. O ngayon mga kababayan, nais kong ibalita sa inyo. And I'm pretty sure by this time, marami na kayo nakikita na mga pictures at video. No? Nais kong ibalita sa inyo. Kung meron mambuting dinudulot, itong krisis natin kinakarap, bumubuti po ang ating kapaligiran. Lumiliwanag at nagiging asul ulit ang tubig. If there's one good thing about the situation, kung meron mang buting idinudulot to, ang ating hangin sa Maynila, bumubuti po. Tumataas ang kalidad
ng hangin ating iniihip. Mother Earth is healing. So, nasa krisis tayo. Siguro one way or another, tinuturuan din tayo ng ating nature, ng karanasan. Siguro magmuni-muni tayo. Baka nga minsan, kailangan natin ng konting pause or minto saglit para ma-realize natin ano nga ba ang mahalaga sa buhay. Ang aking pamilya na ngayon makakasama ko araw-araw. At maaari akong gumawa ng mga magagandang ala-ala sa oras ng kalugmukan. Utilize adversity in your favor. Gamitin natin ang sitwasyon na ito. Ang hamon sa buhay natin, pabor para sa atin. Then we can spend time with our family. And make memories. At the same time, can you imagine? Bumubuti ang dagat ng Manila Bay. Ang mga ilog lumiliwanag unti-unti. Lumilinaw. Ang hangin bumubuti. Kaya ulitin ko, Mother Earth is healing, mga kababayan. If you look at the brighter side. But then again, ang inyong pamahalaan will always look, lagi namin titingnan at tutugunan. Pipilitin ko. Sa abot ng aming makakaya, sa maliit naming kaparanan, natugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga panahon ngayon. Katulong ang national government. 10 ng aming mga kawani sa pamahalaang lungsod. So, yan po mga kaibigan, mga kababayan, ang ating ulat. Mag-ingat kayo, mga taga-Sampaloc, mga taga-Tondo. Nasa inyo ang konsentrasyon. Marami rin sa iba, hindi pwedeng ikipit balikan. Pero tandaan ninyo, ang mga maraming nahuling nagbabiolate ng quarantine at curfew ay nasa Sampaloc at Tondo. District 1 and 2. Just so you know, iyon ang resulta. Pinakamaraming PUI sa Tondo. Pinakamaraming COVID-19 virus carrier sa Sampaloc. At least, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwal. At sana matuto tayo sa leksyon na ito. So muli mga kababayan, sa may mga sakit, sana hagkan kayo ng kamay ng Panginoon Diyos na kayo'y bumuti na at mailayo kayo na sa kapahamakan. Sa mga nahihirapan, sana bigyan kayo ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. Sa mga frontliners natin, barangay chairman, kagawad, tanod, pulis, at higit sa lahat, mga doctors at nurses of health workers, frontliners. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Keep it up. We're behind you all the way. Your city government will be here for you. And if I'm not asking too much, kung hindi man po kalabisan sa inyong mga kababayang nanonood, ipagdasal po natin sila na mailayo sila sa kapahamakan bilang mga frontliners. Dala ng malaking risk na kanilang ginagawa sa kanilang buhay at iniiwan ng kanilang pamilya upang tayo'y paglingkuran. Ipagdasal po natin sila. Hanggang dito na muli, hanggang sa susunod po, mga kababayan, abatan ninyo yung aming mga ulat, regular na ulat, at pag may mga update, malungkot man o masayang balita, malungkot man o masama man o mabuting balita, sasabihin po namin sa inyo. Ipapaabot namin sa inyo. And if you want everybody to know also the situation, kung gusto niyo malaman ng ibang mahal niyo sa buhay, please share this streaming program of the City of Manila through Manila Public Information Office.
i-share nyo po sa inyong mga kamag-anak para updated din po sila. So muli po, mga kababayan kong mga tagalungsod ng Maynila, wala pong magmamalasakit sa atin, mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.